Ang niyog ay madalas gamitin dahil sa taglay nitong tubig, gata, langis, at malinamnam na laman. Madami ring produkto ang nagmumula dito, tulad ng langis, fiber, uling, sabon, gamot at pampaganda. Dahil sa mga ito, kaya kinonsider na tree of life ang puno ng niyog. Narito ang mga benefits na makukuha natin dito. Number 1, pang-control sa pain at inflammation. Ayon sa phytochemical analysis, ang katas ng niyog ay nagtataglay ng alkaloids, flavonoids, leucoanthocyanidins, phenols, steroids, tannins at triterpenes. Kaya naman sa isang animal study, kinonsider ito na maaaring makatulong upang mabawasan ang pain at inflammation. Sinasabing may kakayahan itong pababain ang inflammatory cell migration at pagtigas ng protein. Pinopromote din ito ang formation ng inflammatory mediator. Ang katas ng niyog ay maaari ring makapagpababa ng swelling o pamamaga. Dahil sa analgesic effect nito, ang katas ng niyog ay maaaring magamit bilang effective painkiller. However, ang mga nasabing effects ay sa hayop pa lang nasubukan at kailangan pang-aralin ang epekto nito sa tao. Number 2, pangpalakas ng immunity. Ang coconut embryo o coconut apple na nabubuo sa loob ng niyog kapag lumabas na ang tangkay at dahon nito ay mayaman sa essential nutrients. Kaya naman nakakatulong ito sa katawan upang magkaroon ng resistance sa iba't ibang uri ng mga sakit at infections. Mayroon itong antimicrobial, antiviral, antiparasitic at antibacterial properties na nakakatulong upang mapanatiling malusog ang katawan sa pamamagitan ng paglaban sa mga nakakapinsalang sakit. Sa isinagawang pag-aaral ng mga scientist sa mga immunocompromised animals, ang coconut protein ay proven na may potential immunity enhancer activity. May kakayahan itong pataasin ang red blood cells, white blood cells, platelets, neutrophils, monocytes, eosinophils, B lymphocytes, T lymphocytes at hemoglobin levels. Number 3, nakakatulong sa digestion at weight loss. Dahil sa taglay na high fiber ng niyog, ito ay nakakatulong sa digestive system at weight loss. Pinopromote nito ang good digestion, gut health, at regular bowel movement. Ang fiber din nito ay nagpo-promote ng feeling of fullness o pagkabusog. Samantala, ini-stimulate ng coconut embryo ang metabolic rate na nakakatulong sa weight loss. Number 4, pang-control sa diabetes. Mababa ang carbs ng niyog at mataas ang fiber at fat nito na nakakatulong sa pag-control ng blood sugar levels. Base sa pag-aaral, ang coconut oil ay maaaring makatulong upang mapababa ang blood sugar levels dahil sa taglay nitong antioxidants at anti-inflammatory properties. Ang virgin coconut oil ay nakakatulong din upang mapaganda ang triglyceride levels at mapababa ang fasting blood sugar. In addition, ang laman ng niyog ay may high fiber content na nakakapagpabagal ng digestion. May kakayahan din itong pagandahin ang insulin resistance na nakakatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels. Pinopromote rin ng coconut embryo ang insulin secretion at nagbibigay proteksyon laban sa pinsalang dulot ng diabetes. However, ang paggamit ng coconut fat ay posibleng makapagpataas ng insulin resistance in the long term na masama sa blood sugar control. Kaya ang niyog ay dapat i-consume in moderation at hindi dapat gawing pamalit sa ibang pagkain. Number 5, nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Ang coconut embryo ay may high nutritional content na effective pang laban sa pinsalang dulot ng free radicals. Pinapababa rin nito ang risk ng cancer, lalo na ang uri ng cancer na konektado sa insulin resistance. Ang coconut water ay nagtataglay ng free amino acid o L-arginine na may kakayahang pababain ang production ng free radicals. Mayroon din itong vitamin C na pumipigil sa lipid peroxidation, ang metabolic process na nagdudulot ng oxidative deterioration ng lipids. Ayon sa pag-aaral, ang total phenolic content ng virgin coconut oil ay mas mataas ng 7 times sa commercial coconut oil. Mas mataas din ang antioxidants nito. Nagtataglay ito ng phenolic compounds na nakakatulong protektahan ang cells mula sa oxidative damage tulad ng gallic, caffeic, salicylic at picoumaric acids. Kaya naman,
Ang niyog ay maaaring makatulong laban sa cancer. Number 6. Anti-aging effects. Dahil sa taglay na antioxidants ng niyog, ito ay nakakatulong upang mapanatiling maganda ang hair at skin. Ang coconut water ay nagtataglay din ng vitamin C at electrolytes. Kinokontrol nito ang appearance ng fine lines, wrinkles, age spots at saggy skin na signs ng premature aging. Number 7. Pinopromote ang heart health. Ayon sa isang animal study, ang extract ng coconut shell ay maaaring makatulong upang mapababa ang blood pressure. Ito ay nagtataglay ng phenolic chemicals at flavonoids na nakakabuti sa heart health. Mataas din ang potassium content ng tubig ng niyog na maaaring makatulong sa puso laban sa myocardial infarction o heart attack. Ang virgin coconut oil ay nakakatulong din upang mapababa ang cholesterol, triglycerides, phospholipids at low-density lipoprotein o bad cholesterol, habang pinapataas naman ang high-density lipoprotein o good cholesterol. Number 8. Panglaban sa iba't ibang uri ng infections. Base sa pag-aaral, ang coconut oil ay may antibacterial, disinfectant, antiparasitic, antimicrobial, antifungal at antiviral effects. Ito ay makakatulong laban sa iba't ibang uri ng infections tulad ng Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Staphylococcus epidermidis at Escherichia coli. Ang katas ng niyog ay effective rin panglaban sa gastrointestinal worms, oral pathogens, Candida albicans, influenza virus, leukemia virus, pneumonia virus at hepatitis C virus. Number 9. Pinopromote ang brain health. Ang katas ng ugat ng niyog ay proven na may anticonvulsant properties. Ayon sa isang animal study, ito ay may kakayahang pahabain ang sleep duration ng mga daga. Although wala pang sapat na experiment sa mga tao, ang katas ng niyog ay posibleng makatulong sa brain health at depression. Number 10. Panglunas sa kidney stones. Isa sa pinaka-popular benefits ng coconut water ay ang epekto nito sa kidney stones. Base sa urine analysis, ang coconut water ay may kakayahang pababain ang calcium oxalate crystals, creatinine, urea levels, antioxidant enzyme levels, at lipid peroxidation. Kaya naman, ang regular na pag-inom ng coconut water ay makakabuti sa kalusugan ng kidney. On the other hand, ang niyog ay posible ring magdulot ng mga side effects tulad ng number 1, allergic reactions. Ang niyog ay madalas kinokonsume bilang pagkain. Ito rin ay safe gamitin bilang short-term medicine. However, may mga taong posibleng makaranas ng allergic reaction kapag kumain ng niyog, tulad ng skin rashes at difficulty in breathing. Ang allergic reaction sa niyog ay posibleng maranasan ng mga taong may allergy sa coconut oils o iba pang related na mga halaman. Bagamat ito ay bihira lang mangyari, posibleng magdulot ng allergic reactions ang niyog sa mga taong allergic sa coconut oil, coconut palm pollen o iba pang miyembro ng Ericaceae plant family. Number 2. High cholesterol. Ang niyog ay may high calorie at saturated fat content na nagdudulot ng pagtaas ng cholesterol levels. So kung ikaw ay may high cholesterol o at risk magkaroon ng heart disease, kumonsulta muna sa healthcare professional bago gumamit ng niyog. Number 3. Weight gain. Dahil mataas ang fat content ng niyog, mataas din ang calories nito. Kaya maaari itong magdulot ng weight gain depende sa iyong calorie intake. Therefore, dapat i-consume ito in moderation. Number 4. Surgery. Ang niyog ay may anti-diabetic properties na maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar level. Gayunpaman, ito ay maaaring makasagabal sa blood glucose control habang at pagkatapos magpa-surgery. Kaya pinapayuhan na itigil ang paggamit nito ng 2 linggo bago ang nakaschedule na operasyon. Number 5. Drug interaction. Ang niyog ay sinasabing nakakatulong upang mapababa ang blood sugar levels. However, ito ay maaaring magdulot ng sobrang babang blood sugar levels kung gagamitin kasabay ng anti-diabetes drugs. Ano ang recommended daily intake ng niyog? Ang recommended daily intake ng niyog ay 40 grams per day. Ito rin ay safe kainin ng hindi luto. Maaari ring uminom ng 1 to 2 servings araw-araw ng coconut juice para sa hydration at electrolyte intake. Pero paalala lamang,
Ang niyog at mga byproducts nito ay dapat gamitin in moderation dahil mataas ang fat at calories nito. Ikaw, mahilig ka bang uminom ng coconut juice?